Kung wala daw magawa sa buhay ko, magpakamatay na lang daw ako. Kung pinagdaan ng hirap talaga, bigyan mo sila sa lalo lang. So yun na guys, ngayon papunta tayo sa Bagakay, Gubat, Sorsogon para puntahan natin si Tatay Virgilio. Sa mga hindi po nakakalam, si Tatay Virgilio po, siya po yung nagtitinda ng mga gulay dito sa barangay namin sa kabila ng nararamdaman niya kasi po na-stroke po siya. So, ngayon po pupuntahan natin, titignan natin yung kalagayan niya kasi nakausap namin kahapon. Ito para tulong na din para makita ng pamilya niya na nasa Cavite yung kalagayan niya dito. Kaya tara, punta na. Ay, salamat po. So yun na guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Virgilio at kung bakit nagtitinda siya ng gulay sa kabilangan ng nararamdaman niya ngayon na kahit na na-stroke siya, patuloy pa rin siyang nagtitinda para survive sa pang-araw-araw na pangangailangan. So Kuya, saan po kayo nangunguha ng mga gulay? Sarili niyo po ba yung gulay? Hango ko lang po yun, sir, kasi pag hindi ako naghango, wala na po pang-akay. Di ba lang titinda po ng gulay kasi doon lang po ako mga pagkain ko araw-araw. Kasi sa totoo lang, hirap talagang buhay dito sa Sorsogon. Kung di ka kumilos, hindi ka na rin makakain. Magkano po yung kinikita niyo po sa isang araw? Maabot po ng magkano po? Depende lang po sa klase ng gulay. Minsan meron mataas ang kantidad ng gulay. Mataas din po rin presyo. Mas malaki rin po. Kasi ang kinikita ko sa gulay sa totoo lang po, porsyento lang po ako dyan. Halimbawa po hindi maubos yung gulay, ano po yung nangyari sa ibabalik niyo po sa may-ari? May bawas? May guidelines pa kasi yung nagpapaalsada sa agpapatay sa akin ng gulay. Kasi minsan kailangan ipos mo na ipaubos para mas maganda yung porsyento mo sa kanya. Kasi kaya pag alsada, may pataro po sa alsada kasi pag alsada kasi may ano po kasi na paubos mo yung gulay pag di mo na paubos yun. May tendency po na ililes doon yung pinaka-porsyento. Ibabawas pa doon porsyento sa mo. natira. Kaya kailangan talagang maubos yung gulay na tinda nyo. Yung wala po ba kayo sir mga anak? Asawa niyo po dati, saan po sila ngayon? Meron po asawa dati, ang hindi naman actual ng asawa kasi kinakasama ko, hindi ko po magkasil nung nagkaroon po ako ng problema na stroke po sa Las Piñas sa Cabacor, Cavite. Napuntan po ako sa hospital, binayaan na po, hindi na po binantayan ngayon. Kaya na po napapunta sa Sorsogon kasi hindi na po binantayan. Matagal na po ba kayo dito sir sa probinsya? Magpa 5 years na ako dito. Kailan na po kayo nagtitinda? Matagal na rin po yung ginagawa itong pagtitinda ng gulay? Since po talaga nung hindi naman nagpapadala sa kapatid ko, pinasa ko po pagtitinda ng gulay kasi kung asawa ko lang po padalang kapatid ko, wala rin po mangyayari. Gutom lang po ako rito nangyayari. Yung mga anak niyo po, may mga trabaho na po ba sila? Wala pa po kasi mga bata pa po yun. So yung kapatid mo lang po yung tumutulong sa inyo? Nasaan po yung kapatid? May mga kapatid po ako na dapat asahan silang meron dapat. Actually, ngayon lang po ako maasa sa kanilang tulong dahil wala talaga ako. Ngayon sana meron naman sila. Pagbigyan naman sana ng pagkakataon. Nasaan po ngayon yung kapatid nyo? Pwede po kayong sabihin nyo may mga ano naman po kapatid ko na minsan, yung kapatid ko na may messenger namin, chat namin sa messenger. Minsan, pag nakukulitan ko, binablock po niya yung messenger. Ayaw niya po nakukulitan.
Ano pong pangalan niya po, sir? Malay niyo po, mapanood niyo Dennis. na po yung Dennis. Dennis Ano pong apelyido po, sir? Asuncion. Marami pong ginagamit na account po yun. Binabago-bago niya account niya. Pero minsan natrace lang po namin yung account niya sa Messenger kasi ang style po nung binabago niya, natitrace lang po namin. Sinusunod lang po namin. Pero ang usually gamit niya, Dennis Asuncion. Yun lang po yung inaasahan niyo po yung kapatid niyo. Oo, sana kung meron man sila sobra, minsan pera, magbigay naman sila sa lalo lang. Lockdown pa ngayon kasi nahirap. Ito dalawa yung upload mo, pati teacher doon sa alam isa. Sabi ni nanay, may kapatid daw po kayong dalawa. Meron yung no, kapatid teacher kasi teacher. medyo malibre yan. Okay naman po yun, matulungan naman po yung kapatid na pangalan namin kay teacher kasi problema. Nabibrangers po siya sa asawa niya, yung bayaw ko. Ayaw na ayaw ang prinsipyo ng asawa niya. Ayaw na ayaw niya kaming tulungan ng kapatid ko kasi natural, kapatid namin yun. Sa meron, siya yung asahan namin makakatulong sa amin kasi wala lang talaga kami rito sa Sorsogon. Ngayon po, kanino pong bahay itong tinitirahan niyo? Sa ano po to, sa kapatid ko, sa kapatid ko, bali pinagtulungan lang po nila kasi asawa po na, sa totoo lang po, asawa po na may-ari kapatid ko to. Yung asawa niya, may may-ari nito kasi yung bahay na to. Pinagtulungan lang po na pinatay yung bahay na ito batog nung buhat po na kabagyo kung natandaan nyo yung bagyo Yolanda dati. Pinagtulungan po nilang tinatay yung bahay na ito kahit hirap sila, kahit salat sila sa pera, pinagtulungan talaga nila para meron lang sila matirahan. Kaya po, ikaw po yung kahit na nahirapan ka, gahanap buhay ka para... Kasi marami nang po kung pinagdaan ng hirap talaga. Ever since pa nung binata pa ako, wala pa akong pinakasama. Hirap na talaga ako. Kung ako yung tawag na lais talaga, marami akong pinasawang trabaho. Kahit anong klaseng trabaho pinatawag ko yan. Halimbawa po, at sa mga nanonood po na kung sino man bang may mga mabuting puso na gustong tumulong, saan po sila pwedeng, halimbawa po, financial po, saan po sila pwedeng magpadala? May Facebook po ba kayo? Number na para po i-contact po kayo nila? Sa ngayon sir, wala na pong contact. Yung contact information sa kanila na pwede na tawagin kasi yung dati pong na-contact yung personal contact ko. Sa hirap ng buhay ko po kasi rito sa Bicol. Kasi nung hindi na po siya binigyan po ako dati ng kapatid ko na si Dennis ng cellphone, pang-contact ko sa kanya. Ngayon, hindi na po pinapadala ng pera pangkain ko. Napos po ko, kaya pero po bilhin ko yung cellphone na yun. Malaking hinayang ko po na hindi ko dapat malaga po kasi bigay po sa akin ng kapatid ko. Hindi ko dapat binintay. Hindi ko nung dapat sisihin sarili ko na bebenta yung cellphone na yun. Wala nang po talagang walang po kasama pagkunan. Ayaw man nilang padala ng pera, pangkain ko. Sasabihan pa nila kung wala daw magawa sa buhay ko, magpakamatay na lang daw ako. Ito yung tulong-tulong na lang kami. Purkit ganito na lang kalagayan. Kaya po sa mga gustong pong tumulong personal po, dito po siya nakatira sa Bagakay, Gubat, Sorsogon, Purok 3 po. Hanapin nyo lang po si Ita Pilario. Pilar. Dito po hanapin nyo Una lang po ang Bilaro. Purok 3 po. Mamaya sir, punta po kayo sa Paco kasi hindi daw po siya makaangka sa motor. Para May motor kayo dyan. may motor kami dala. Para Kayo ata yung sa akin, nag-alok sa akin kahapon. Opo, Kayo po yung po roster yun. na motor na medyo malaki. Kayo pala yun. Opo. Yung sabi ko kayo na malagla po yung cellphone, mamalagla. Mukalkas Opo, sa opo. bulsa niya. Kayo pala yun kasi sabi ko hindi ko makasakay din, makakas sa motor. Sabi ko nahirapan ko. Kayo pala yun. Ang hirap dito sa raming buhay. Minsan hindi kami na sa pagkain namin. Hindi kami makakain na. Minsan sa gabi, nilipas ang gabi wala. Kape lang. kaya kasi tatay nagsusumigap na kahit na nagtitinda pa rin kahit na nahirapan na daw kasi hindi makagalaw yung... Napapagalitan niya yan sir ng kapatid niya kasi tiyaga talaga niya magbaklay papunta doon.
Ang kita niya minsan 20 pesos, 40 pesos 40 kita ko. pesos. Gusto niya yun, yung gusto niya magsarili siya. Opo. Kaya po mamaya Hindi naman akong kukunin tong kay mong Ate Lali. Katulad niya yan, marami siyang hindi nabili ayun. Katulad po nun sir, naluyos na lang po sa inyo magaganda. Nabibilag naman. Tatlo ang binta niya kahapon. Oo. Naku po talaga, kailang 11 bubulan. na tali. Yan na po, medyo nahiya na po akong magsauli yan kasi medyo lantana sa Magkano ba dito? 10 piso. Lantan? ito po yung mga binibenta niyang gulay. Oo, Ito po 10 piso. 10 piso. Kaso Kasi po pagkalanta na, hindi na niya pwedeng Isauli sa ibabawas may-ari. na niya sa kinita niya sa isang araw. So yun lang po yung nakakalungkot. Gulay na tinitinda niya.